Bago po tayo makumpisa, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin sa Panginoon. Banal at mahabaging Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat at nagmamahal po sa amin, salamat po sa inyong dakilang biyaya at pagmamahal po sa amin na napatunayan po doon sa cross po ng Panginoong Jesucristo. Ipinakaloob niyo po sa amin itong panibagong taon 2025. Naniniwala po kami na may kaluluwa pa na maliligtas sa mga mahal po namin sa buhay, at banal na kalooban mo ay matutupad po sa buhay ng bawat isa sa amin po dito. Samahan niyo po kami sa oras na ito sa aming pagkikinig at pag-aaral ng inyong salita at sa mga fellowship na idadaos po namin sa inyong pangalan. Lahat po ng mga Tanawan Church, brothers sisters, ay nawa lumago sa aming pananampalataya at pagkakilala sa inyo. Lahat po ng mga ipinapanalangin po namin sa inyong pangalan ay matupad sa panahon ng Panginoon sa pamamagitan ng tulong at gabay mo, Panginoon. Yung mga kapatiran po na hindi po nakasama sa oras na ito dahil sa iba't ibang pagsubok, samahan niyo rin po sila kung nasaan man po sila, Panginoon, at pagkalooban niyo po sila ng kalakasan, karunungan at matatak na pananampalataya. Mula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, kayo lamang po ang kumilos sa puso ng bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia. Unang Hari, chapter 16 po. Lumang Tipan, Unang Hari, chapter 16, verse 29. Unang Hari, chapter 16, verse 29. So, magmula verse 29 hanggang 33, babasahin ko po ito. Magmula verse 29 hanggang 33, babasahin ko po ito. Nang 38 taon na ni Asa na hari ng Juda, nagsimula si Ahab na anak ni Omri na maghari sa Israel. As si Ahab na anak ni Omri ay naghari sa Israel sa Samaria ng 22 taon. Si Ahab na anak ni Omri ay gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon ng higit kaysa lahat ng nauna sa kanya. Waring isang magaang bagay para sa kanya nang lumakas sa mga kasalanan ni Rehoboam na anak ni Nebat. Siya ay nag-asawa kay Jezebel na anak ni Etbaal na hari ng mga Sidonio. Siya ay humayo at naglingkod kay Baal at sumama sa kanya. Kanyang ipinaktayo ng dambana si Baal sa bahay ni Baal na kanyang itinayo sa Samaria. At gumawa si Ahab ng sagradong poste, gumawa pa ng higit si Ahab upang galitin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, kaysa lahat ng mga hari ng Israel na nauna sa kanya. So, sa oras na ito,
Pag-aralan po natin tungkol sa buhay ni Ahab. So, ilang beses po nabanggit po sa inyo tungkol sa buhay ni Ahab. Yung panahon po ni Haring Ahab ay pinakamadilim panahon sa buong history ng Israel. Lalo sa panahon ng mga hari. So, para maintindihan po natin malinaw yung story po dito, may kailangan din po natin yung malaman yung background kung anong panahon po ito. Si Ahab, so hari po siya ng Israel, Northern Israel. Israel po ay so Northern Israel. So tinatawag po ito Samaria. Okay. Yung Samaria po ay bandang norte. Ito po ay parang capital po ng Northern Israel. Tapos yung Southern Judah, ito po yung bandang south. Jehoshaphat. So, tapos sino po yung asawa niya? Jezebel. Okay. Anong lahi po si Jezebel? Israelita po siya, si Jezebel? Hindi po. Ibang lahi. Yung Sidonio, ibang lahi po siya. Kaya yung lahi po niya ay nagsamba sa Baal. Nagsamba kay Baal. Kaya dinala po niya yung Diyos-Diyosan sa Northern Israel. Kaya dito po, pumaksak po sila. So kinuha po ni Ahab yung kanyang asawa sa ibang lahi. Yung ibang lahi, ano po yung meaning ng ibang lahi? Sa harapan ng Diyos, may dalawang uri ng lahi sa harapan ng Diyos. Yung ating mga nationality, Pilipino ka, Koreano ka, o Japanese, hindi po yan mahalaga. Sa harapan ng Diyos, dalawa lang po yung lahi. Makalangit na lahi, makalupang lahi. Okay? Yung mga anak niya na naligtas, makalangin na lahi. Okay? Okay. Lahat po ng mga tao na hindi pa ligtas, makasalibutang lahi. Okay? Kaya doon po sila sama-sama. Yung makalangin na lahi, Kristiyano po, saan po tayo sama-sama? Sa bagay, makalangin na bagay, doon po tayo sama-sama. Doon po tayo masaya. Ngayon, ating mga lingwahe, lingwahe po ng makalangin na lahi ay Bible. Ibang uri ng lingwahe. Okay? Ibang uri ng buhay. So, ito po yung umpisa. So, kinuha po niya, tapos, meron po siyang, yung anak na babae, Atalia. Tapos, Jehoram. Sa ibang Bible po, Jehoram po ay, sa ibang Bible, sulat lang, Joram. Kaya minsan nalilito po sa pagbabasa Bible, anong pangalan? Jehoram o Joram. Minsan, ito ginamit, minsan ito ginamit. Tapos, isa pang anak po ay Ahasya. Si Jehoshaphat po, yung anak po ay Jehoram. Okay? So yung yung Atalia, siya po yung maging asawa niya, si Jeroboam.
Pero pinatay po niya lahat po ng mga kapatid niya. Grabe yung kanyang kasalanan. Dahil siyempre ito, naapektuhan. Yung tatay niya, Jehoshaphat, medyo maayos. Yung magandang hari, mabuting hari po siya, tatay, si Jehoshaphat. Naapektuhan po siya ng kanyang asawa. Kaya ano ang dinala niya siyempre? Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung Baal, ay dinala po niya dito. Kaya si Jehoram po, isa sa mga pinakamasamang hari sa Juda. Pinatay po niya yung kanyang lahat ng mga kapatid para siya lang gusto niya maghari ng matagal. Okay? So, namatay po siya sa sakit. So, anong pong sakit niya? So, lumabas po yung bituka niya. Lumabas yung bituka sa sobrang hirap sa sakit. So, namatay siya. Nung namatay siya, so meron pong umiyak. So, wala pong umiyak, wala pong malungkot nung namatay siya. Kaya napaka-miserable po yung ending sa buhay ni yung Jehoram. Yung anak niya ay si Jehoshaphat, Ahasias. Jehoram. So, si Ahasias po ay anak dito. Okay? Anak. Kaya ito po yung pinakamadilim na yung bahagi sa history ng Israel. So, ngayon po, pag-aralan po natin tungkol kay Ahab. Tapos, sino pong propeta dito naghayag ng salita ng Diyos sa kanila? Elia. Si Elia. Sa ganitong panahon, so meron pong tao ng Diyos. Meron pong taong ginamit ng Diyos, isinugo ng Diyos para sa Kanya. Kaya sa ganitong panahon, yung panahon po ni Ahab, Isabel, yung trabaho ng isang propeta, madali po o mahirap? Mahirap po, mahirap. Kasi puro laban sa Diyos. Pero sa ganitong panahon po, titingnan po natin ngayon kung sino ay naglingkod pa sa Panginoon, kung sino ay ginamit po ng Diyos sa ganitong panahon. So, verse 13, si Ahab na anak ni Omri ay gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon ng higit kaysa lahat ng nauna sa kanya. Higit. Kaya pinakamasamang hari si Ahab. So, nagkaroon po ng matinding tagutom sa panahon po ni Ahab sa Israel. Chapter 17 verse 1. Si Elias na Tisbita na nakikipamayan sa Gilead, nagsabi kay Ahab, habang nabubuhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ako ay nakatayo sa harap niya, hindi makakaroon ng hamok o ulan man sa mga taong ito, maliban sa pamamagitan ng aking salita. So, 3 taon walang ulan. So, ito po ay isa sa mga disiplina po ng Diyos sa buong Israel. Disiplina. So, tagutom. Minsan, ginamit po ng Diyos yung tagutom. So,
So bilang pagsubok, bilang training sa atin, pero ito yung pagsubok po dito, yung tagutom ay disiplina o palo ng Diyos. So para magsisip po sila. Verse 2, ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, as sinasabi, umalis ka dito, lumiko ka patungo silangan, at makubuli ka sa tabi ng Batis Cherit na nasa silangan ng Jordan. Ikaw ay iinom sa batis, at aking iniutos sa mga uwak na pakainin ka roon. Verse 5, kaya't pumunta siya doon at ginawa ang ayon sa salita ng Panginoon. Siya ay pamaroon at nanirahan sa tabi ng Batis Cherit na nasa silangan ng Jordan. Verse 6 po, verse 6, basahin po natin, 3 to 1. Tinapay at karne sa umaga at tinapay at karne sa hapon, siya ay uminom sa batis. Okay. So, sa matinding tagutom, walang pagkain. Kaya sabi po ng Diyos kay Elias, pumunta ka, umalis ka dito, kasi walang pagkain dito, umalis ka, lumikot ka patungo silangan, magkubuli ka sa tabi ng Batis Cherit, okay? Na nasa silangan ng Jordan. So, inom ka sa batis at iniutos sa mga uwak na pakainin ka doon. Ano po yung ginamit ng Diyos para pakainin si Elias? Uwak. Uwak. Meron po ba kayo uwak? Ganito uwak? Meron po bang uwak na ginagamit ng Diyos para sa inyo? So, meron po. Kung walang tao tumulong sa atin, uwak ay gagamitin po ng Diyos. Uwak. Ibon po ay isusugo ng Diyos sa atin. Ano po yung ibig sabihin? Kahit papaano, si Elias po ay hindi po siya pinabayaan ng Diyos. Okay. Hindi po natin alam kung paano. Kaya marami po tayong question. Paano? Anong gagawin ko? Minsan, natatakot po tayo, nanghihina po yung ating pananampalataya. Pero, wag po natin makalimutan. Yung anak niya, anak ng Diyos, hindi po pinapababayaan niya. Hindi po niya iniiwan yung kanyang anak. Okay. Kaya yung uwak po ay ginamit ng Diyos para may pagkain si Elias. Si Elia po ay tao ng Diyos. Tayo po ay tao ng Diyos. Anak po tayo ng Diyos. Isang anak ng Diyos ay pinababayaan niya? Hindi. So, verse 6 po, dinalhan siya ng mga uwak, ng tinapay at karne sa umaga at tinapay at karne sa hapon. Siya ay uminom sa batis. Ay, Pastor, walang uwak sa akin. Walang uwak dinadala ng Diyos sa akin. Kung hindi ako nagtrabaho, walang pagkain. Yun po yung mga takbo ng isip. Kung hindi ako kumilos, parang wala. Kung hindi ako kumilos, kung hindi ako gagawa ng paraan, walang nangyayari. Hanggang ngayon, ako ang lagi gumagawa ng paraan, naghahanap ng paraan, kikilos. So, yun po yung mga paraan ng unbelievers. So, tama po, ganung mga sistema. Pero bilang isang Kristiyano, kung hanggang dyan lang po ay nakikita nyo, kulang sa yung pananaw mo. Sa paningin, sa mata po sa ating sa isip, parang ako ang naghahanap ng paraan, parang ako ang gumagawa ng paraan. Pero
kailangan po natin buksan yung ating spiritual mata kung sino po ang kumikilos sa likod po natin, kung sino po ang tumutulong sa likod po natin. Kung wala po tayong tulong ng Diyos, so wala. Dapat yung ating puso ay sa Diyos ay umaasa at magtiwala. Kahit yung estudyante po dito, dapat mag-aaral po kayo ng mabuti, masipag. Dapat masipag po tayo sa ating trabaho. So, matapat po tayo, dapat masipag. Pero wag po natin makalimutan, kung walang tulong ng Diyos, lahat po ng ating mga pago sa trabaho o mga ginagawa po natin ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan. So, ito po yung tinitesting po ng Diyos lagi sa atin. So, ilagay po natin dito yung bookmarking. Lucas chapter 4. Pumunta po tayo sa Lucas. Lucas chapter 4, verse 25. Unid ang totoo, maraming babaeng balo sa Israel noong panahon ni Elias. Nang sarahan ng langis sa loob ng 3 taon at 6 na buwan, nagkaroon ng malupang tagutom sa buong lupain. Unit si Elias ay hindi sinugo sa kaninuman sa kanila, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta sa lupain ng Sidon. So, isang babaeng balo, isang babaeng balo sa taga-English po, widow. So, isinugo ng Diyos uwak sa kanya para may pakain po siya. Tapos, isinugo po ng Diyos si Elias dito para sa isang babaeng balo. Sa daming mga babaeng balo, isang babaeng balo sa Sarepta ay may pusong naghanap sa Diyos. So, balik po tayo sa unang hari, chapter 17 po. Verse 7, pagkaraan ng ilang panahon, ang batis ay natuyo sapagkat walang ulan sa lupain. 3 years and a half. Okay? 3 taon at kalahati, walang ulan. Kaya natuyo na rin po yung batis. Kaya, sinabi po ng Diyos kay Elias, verse 9, bumangon ka, pumaroon ka sa Sarepta, na sakop ng Sidon, manirahan ka doon, aking inutusan ang isang babaeng balo doon na pakainin ka. Okay. Sa una, uwak ginamit ng Diyos. Dito, sino po yung ginamit ng Diyos? Isang babaeng balo. Babaeng balo. Anong lahi po siya? Israelita po siya? Sidon. Hindi po siya lahi ng Israel. Sa daming mga tao sa Israel ay walang naghahanap sa Diyos sa panahon ito dahil kay ang King Ahab. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan, si Baal, kaya iniwanan po nilang lahat ang Diyos. Pero sa lupain ng Sarepta, isang babaeng balo sakop ng Sidon, meron pong isang babae na naghanap sa Diyos. Yun ang alam ng Diyos. Bumangon ka, pamaroon ka sa Batangas, maraming pagkain doon. Tanawan Church, maraming pagkain doon. Hindi po ganon. Sa Israel, mga lungsod, mga city, kahit maraming pagkain doon,
Pero hindi po isinugo ng Diyos si Elia doon. Isang babaeng balo. Pagdating po ni Elias doon sa babaeng balo sa Sarepta, ibang sitwasyon. Verse 10. Kahit bumangon siya at pumunta sa Sarepta nang siya ay dumating sa pintuhan ng lunsod, naroon ang isang babaeng balo na namumulot ng mga patpat, kanyang tinawag siya. At sinabi, dalhin mo ako ng konting tubig sa isang sisidlang upang ako ay makainom. Nang siya ay pumunta na upang kumuha, kanyang tinawag siya at sinabi, dalhin mo ako ng isang pirasong tinapay. So, verse 12 po. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi niya, kung paano ang Panginoon mong Diyos ay buhay, ako ay walang natlutong anuman. Tanging isang dakot na harina sa tinapyan at konting langis sa banga. At ngayon ako ay namumulot ng ilang patpat upang ako ay makauwi at ihanda yon para sa akin at aking anak upang aming makain yun ay bago kami mamatay. Itong babaeng balo, mayaman po siya o hindi? Mayaman po siya, babaeng balong ito? Oh. Hindi siya mayaman. Mahirap. Pero bakit isinugo ng Diyos Elias doon sa isang mahirap na babae? Walang pakain doon. Nung sinabi ni Elias sa kanya, dalhin mo ako isang pirasong tinapay. Sabi naman ng Diyos sa akin, pumunta ako dito, may pakain daw dito. Kaya dalhin mo ako ng isang pirasong tinapay. Pero ang sitwasyon po ng itong babae, totoo ang sasabihin ko sa iyo. May konting harina, may konting dakot na harina sa tapyan. Parang isang lang, konti. Tapos konting lang, ito lang natitira. Okay. So, namumulot kami ng ilang papat, yung mga pang-ihaw, yun ang gagamitin sa luto. Tapos, bago mamatay, ibig sabihin, ito lang natira. So, pagkakain po namin ito, anong mangyari? May pagkain, wala na. Kaya, mamatay kami. Mamatay. Ito yung last meal namin. Last meal. Ito yung huling pagkain namin. Huling pagkain. Konting harina, konting langis. Huling pagkain. Pero sinasabi mo pa na ibigay sa inyo. Paano yung anak ko? Kawawa naman. Hindi po alam ng Diyos yung sitwasyon po ng itong babaeng balon. So dito po, isipin po natin. Hindi ba alam ng Diyos yung sitwasyon po ng itong babaeng balo? Ay, akala ko may pagkain. Sorry, pumunta ka sa ibang family. Hindi ganon. Alam po ng Diyos yung sitwasyon po ng itong babaeng balon. Ganon pa man, isinugo ng Diyos si Elias para sa kanya. Verse 14, 13 po, sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot, umayo ka, gawin mo ang inyong sinabi, unit, igawa mo muna ako ng munting tinapay. Pagkatapos, dalhin mo dito sa akin, saka kagumawa para sa iyo at sa inyong anak. Okay. Igawa mo muna ako muna. Tapos, ikaw, saka yung anak mo. Ako muna. Hanapin mo muna ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran. God first. God first. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Makikita mo kung anong mangyari sa inyo. Ako muna. Okay? Dito po,
may pakikipaglaban, may dalawang puso dito. Okay? Grabe yung sabi ng itong tao. Itong huling kanin ito, 1 kilo lang. Huling bigas. Konting ulam. Kulang ito sa aming dalawa. Bakit hihingi pa ito? May takot. Kung meron po siyang ganong takot, so mahirap ibigay ito sa kanya. Pero itong babaeng balo, sumunod po siya sa sinabi ni Elias. Kahit may takot man, pero nilaban po niya yung kanyang takot. Tapos sumunod. Sumunod po siya. Tapos, verse 14, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang tapian na hari na hindi makukulang o ang banga ng langis man ay mauubusan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Siya ay humayo, ginawa ang ayon sa sinabi ni Elias, at ang babae at sambahayan ng babae ay kumain ng maraming araw. 16 po, ang tapian ng harina ay hindi makulang o ng banga ng langis man ay nauubusan ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinabi sa pamamagitan ni Elias. Yung Tanawan Church, brothers, sisters, sana ma-experience po natin ito. Huwag po tayo matakot. So, lahat po ng mga Tanawan Church, brothers, sisters, sana ma-experience po ito. Okay. Kulang talaga, kulang. Lagi kulang po yung budget sa atin, kulang yung oras po sa atin. Pero yung mga konting langis at yung harina, ibigay muna sa Diyos. Yung ating mga kulang na oras, kulang na budget, ay ibigay muna sa Diyos. Anong ibig sabihin? Unahin muna ang kanyang gawain. Unahin. Kung ganon, verse 16, ito po ay mangyari sa iyo. Okay. Konting harina, konting langis. Madaling maubos, pero hindi naubos po yan. Akala po natin, madaling maubos. Ito yung last meal. Pero kapag sumunod po tayo, kung inuna po natin ang Panginoon, ito po yung gagawin po niya. Pero kung wala pong ganyang experience, kung wala pong ganitong ka-experience, ano po yung sinasabi po natin? Panginoon, kayo muna magbigay sa akin. Kung gano'n, ibabalik ko sa iyo. Kayo muna magbigay sa akin. Pero baliktad po ang sinasabi ng Diyos. Ikaw muna. Nasaan yung puso mo? Ano ang mahalaga sa inyong puso? Ikaw muna magbigay sa akin. At makikita mo kung ano ang gagawin ko sa iyo. Ang mahalaga po dito ay yung puso po natin. Yun po yung gusto ng Diyos makita. Tapos, yung unang pagsubok, tagutom. So, yun po yung mga kaya sa totoo lang po, isinugo po ng Diyos si Elias para sa babaeng balo. Hindi para kay Elias, kundi para sa kanila, para sa babaeng balo. Pero pangalawang pagsubok ay dumating sa kanila, 17 po. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ang anak ng lalaki ng babae na may-ari ng bahay ay nakasakit at kanyang sakit ay napakalupa, kaya't walang naiwang hininga. So, yung anak niya ay patay na. Sobrang sakit. Di ba yung tagutom, tapos yung ano pa po yung pagsubok po sa atin, yung sakit, saka yung kamatayan, doon din po natatakot po yung mga tao. Kaya,
mahirap po maintindihan, bakit ganito? Okay? Bakit ganito po yung mga sunod-sunod po yung nangyari yung pagsubok? Yung una, tagutom. Tapos, yung anak ko ay nakasakit, lupang sakit, at namatay. So, doon po sa puso ng nanay, yung ina, verse 18 po, sinabi niya kay Elias, anong meron ka laban sa akin? O ikaw na tao ng Diyos, naparito ka sa akin upang ipaalala mo ang aking kasalanan o upang patain ang aking anak? Pero, narinig po ng Diyos yung panalangin po ng itong babae. Kaya verse 21, siya'y umunat sa bata ng 3 ulit at nangis sa Panginoon, o Panginoon kong Diyos, idinadalangin ko sa iyo, pabalikin mo sa batang ito ang kanyang buhay. So, dininik ng Panginoon ang tinik ni Elias at ang buhay ng bata ay bumalik sa kanya, ay siya'y muling nakamalay. Verse 24, sinabi ng babae kay Elias, ngayon ay alam ko na ikaw ay isang tao ng Diyos at ang salita ng Panginoon sa inyong bibig ay katotohanan. Sa ating pamumuhay Kristiyano, habang dumadaan po tayo sa maraming pagsubok, ito po yung dapat natin malaman. Ang Diyos ay tunay. So, kumikilos ang Diyos sa akin. Kumikilos. Hindi ako pinababaian ng Diyos. Gumagawa po siya sa lahat ng bagay para sa ikabubuti ko. Buhay ang Diyos. Kumikilos po siya. Gumagawa po siya. So, yun po yung mga paglago po natin sa pananampalataya. Verse 8, chapter 18 po, chapter 18, verse 3. Unang Hari, chapter 18, verse 3. Tinawag ni Ahab si Obadias na siyang katiwala sa bahay. Si Obadias nga ay lupang natatakot sa Panginoon. Verse 4, sapagkat nang itiwalak ni Jezebel ang mga propeta ng Panginoon, kumuha si Obadias ng 100 propeta at ikinubuli na 50 sa isang yungib at pinakain sila ng tinapay at tubig. Si Jezebel po, anong ginawa ni Jezebel? Itiwalak ni Jezebel 100 propeta. Anong ibig sabihin? Itiwalak. So, patay, di ba? Pinatay. Massacre. Ubos. Okay? Itiwalak ni Jezebel ang mga propeta ng Panginoon. Ito po yung mga grabeng kasalanan po ni Jezebel. Ayaw niya yung mga propeta ng tunay na Diyos. Dahil sumamba siya sa Diyos-Diyosan Baal. Kaya ayaw niya mapakinggan yung mga sinasabi ng mga propeta ng Diyos. Kaya gusto niya ubusin lahat ng propeta ng Diyos. Gusto niya patain lahat ng mga propeta ng Diyos. Pero, isang tao ginamit ng Diyos dito. Sino po? Ano po yung pangalan? Obadias. Okay? Obadias. Isusulat ko po.
So, ikinubuli po niya. Kumuha po siya ng 100 propeta. Kung hindi, papatayin lahat, maubos lahat. Tapos, ikinubuli po niya mga 50, okay, sa yungip. Tapos, binigyan sila ng pakain. Kaya, nakasurvive po yung 100 na propeta. Yung si Obadias po, ay lupang natatakot sa Panginoon. Yung lupang natatakot sa Panginoon, si Obadias. Si Jezebel po, takot po siya sa Panginoon, si Jezebel? Walang takot. Kaya, pinatay po niya yung tao ng Diyos. Pinatay niya yung mga propeta ng Panginoon. Pero si Obadias po, ay fear. Yung takot po dito, hindi po yung mga ordinaryong takot. Takot na may kagalingan. Kagalangin. Yung respeto, ano po? So, galang. Takot na may galang. Si Obadias. Naniwala po siya sa Diyos kahit sa panahon po ni Ahab. Okay? Puro mga propeta ng mga Baal. Mga Diyos-Diyosan. Pinapatay ni Jezebel lahat po ng mga propeta ng Panginoon. Nakakatakot na panahon po ito. Pero, hindi po niya iniwanan po yung kanyang pananampalataya. Okay. Nasa posisyon po siya dito. Nasa posisyon. So, di ba? Katiwala sa bahay ng Haring Ahab. Ibig sabihin, mataas po yung posisyon niya. Katiwala po siya ng bahay ng King Ahab. Ginamit po niya yung kanyang posisyon. Ginamit po niya yung kanyang kapangyarihan para sa Panginoon. Ginamit po niya. Okay. Natakot po siya. Natatakot din po siya sa ganong mga sitwasyon. Kung nahuli po siya, kung nalaman ni Ahab kung anong ginawa ni Obadias, anong mangyayari? Anong gagawin po ni Jezebel? Papatayin siya. Papatayin din po siya. Ganun pa man yung sitwasyon, natatakot, pero ginamit po niya yung kanyang posisyon, yung kanyang kapangyarihan para maprotektahan po yung mga propeta ng Panginoon. Kaya si Obadias po ay pinoprotektahan din po ng Panginoon dahil alam ng Diyos kung sino si Obadias, kung ano po ang ginawa niya para sa Panginoon. Verse 16 po, verse 16. Sa gayoy humayo si Obadias upang salubungin si Ahab at sinabi sa kanya, at si Ahab ay humayo upang salubungin si Elias. 17. Basahin po natin, 3, 2, 1. Nang makita ni Ahab si Elias, sinabi ni Ahab sa kanya, ikaw ba yon? Ikaw na nanggugulo sa Israel. Okay. Sa mata ni Ahab, si Elias ay parang tinik. Parang tinik po si Elias sa mata ni Ahab. Ikaw ba? Ikaw ba yun? Ikaw na nanggugulo sa Israel. Magulo ang Israel dahil sa iyo. Pero sino po? Sino po ang nanggugulo sa Israel? Si Elias ba o si Ahab? Si Ahab po ay nanggugulo sa Israel ngayon. Okay. Dahil kay Ahab at Jezebel, magulo na po yung takbo ng Israel ngayon. Hindi dahil kay Elias. Parang baliktad. Verse 18. Siya ay sumagot, si Elias ay sumagot, hindi ako ang nagugulo sa Israel, kundi ikaw at ang sambahayan ng inyong ama, sapagkat inyong tinalikuran ng mga utos ng Panginoon at sumunod sa mga Baal. Verse 19, kaya may suggestion po ni Elias,
May suggestion po dito. Ngayon nga, magsugo ka at tipunin mo sa akin ang buong Israel sa bundok Carmel. Ang 450 propeta ni Baal at 400 propeta ni Asherah na kumakain sa hapak ni Jezebel. So, tipunin mo lahat po ng mga propeta mo. Propeta ni Baal, 450. Propeta ni Asherah na 400. Bali, 850 na propeta, tipunin mo lahat. Tapos, tingnan po natin kung sino po ang nanggugulo sa Israel. Tingnan natin kung sino po ang totoo sa harapan ng Diyos. Parang, i-testing po natin, i-testing. Yun po yung suggestion po ni Elias. Si Elias po, kahit siya lang po nag-isa sa harapan ng Diyos, okay, hindi siya natakot. Mari po, matakot po siya dito agad. Mari po, papatayin siya ni Ahab dito agad. Pero hindi po siya natakot, hindi po siya umatras. So, matapang na spirit. Okay? Si Elias. Kaya verse 20 po, kaya nagsugo si Ahab sa lahat ng mga anak ni Israel, tinipon ng mga propeta sa bundok Carmel. So, dito po, si Elias po ay nagturo sa mga Israelita. Magandang chance po ito. Verse 21. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3 to 1. Si Elias ay lumapi sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo magpapatalon-talon sa dalawang makaibang kuro-kuro? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Unit, kung si Baal, sa Kanya kayo sumunod. At ang bayan ay hindi sumagot sa Kanya kahit isang salita. Ano po yung challenge ni Elias? Hanggang kailan? Talon-talon kayo sa dalawang grupo. Hanggang kailan talon-talon po sa isang paa sa salibutan, isang paa sa church? Okay. Hanggang kailan kayo talon-talon, magpapatalon-talon sa dalawang makaibang kuro-kuro? Makaibang kuro-kuro. Yung takbo yung kalooban ng Diyos, kalooban ng salibutan ay makaiba. Yung takbo ng salibutan, ang takbo ng Panginoon ay makaiba. Hindi pwede isang paa sa salibutan, isang paa sa Panginoon. Hindi pwede. Okay? Kaya yun po yung challenging po ni Elias. Mag-isip ka at makaroon ng determination kung saan ka mananatili. Isa lang choice. Isa lang. Kung Diyos ay totoo, sa Kanya sumunod ka. Kung Diyos ay tunay, sumunod ka sa Diyos. Kung yung Baal, yung Diyos-Diyosan, kung yun ang totoo, doon na lang sumunod kayo. Hindi pwede dalawa. Hindi pwede dalawang Panginoon. Isa lang. Piliin ninyo, isa lang. Kung nandito po si Elias sa ating panahon, ganun din po ang sasabihin po niya sa atin. Si Elias. Kung Diyos ay tunay, doon na lang sumunod kayo. Kung hindi siya totoo, mag-focus ka lang kayo sa salibutan, sa trabaho, sa pag-aaral mo, sa mga pangarap mo sa buhay, sa plano mo sa mundong ito. Doon ka lang mag-concentrate, mag-focus kung hindi siya totoo. Pero kung totoo siya, kung tunay ang Panginoon, sumunod kayo sa Kanyang kalooban. Kung ano ang kalooban niya. Yun ang mahalaga. Tapos, verse 24,
Ito po yung sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal. Tawagin ninyo ang pangalan Kaya anong sabi ni Elias, sumigaw kayo ng malakas sapagkat siya isang Diyos, baka siya ay nagbumuni-muni, nananabi. So, okay. Baka natulog siya. Gisingin mo siya. So, hindi pwede sumagot si Baal dahil hindi siya totoo. Hindi pwede sumagot si Baal, hindi siya totoo. Hindi niya pinapakinggan yung panalangin po nila. Okay? Pero ang Diyos, pinapakinggan po niya lagi yung ating panalangin. Okay? Buhay siya. Kaya ang sabi po ni Elias, gisingin mo yung Diyos ninyo. Okay? Baka tulog na, magsigaw kayo. Nasaan na siya? Nasaan? Hindi sila tunay, hindi sila totoo. 450 na propeta ni Baal, 400 na propeta ni Asherah. Okay? Nasaan sila? Verse 36 po, tahimik lang po sila, walang nangyari. Ngayon, ito po yung Elias' turn. Ganito po yung sinabi ni Elias sa Diyos. Verse 36. Basahin po natin verse 36, 3, 2, 1. Sa oras na paghahandog ng alay sa hapon, si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi, O Panginoon, Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Israel, ipakilala mo sa araw na ito, na ikaw ay Diyos sa Israel, at ako ay inyong lingkod, at aking ginawa ang lahat ng bagay na ito sa inyong pag-utos. Okay. Ipakilala mo sa araw na ito. Ipaalam ninyo sa araw na ito. Ipakilala mo sa araw na ito. Hindi nila alam, Panginoon. Ipakita mo sa kanila na ikaw ay tunay na Diyos. Ikaw ay tunay na Diyos. Totoong Diyos. Pangalawa, ako ang inyong lingkod. Okay? Kung totoo po ang Diyos, yung lingkod ng Panginoon ay totoo din. Yung lingkod po ng Diyos ay totoo din. Ako ang inyong lingkod. Tapos, ang aking ginagawa ngayon ay utos mo. Kalooban mo ang ginagawa ko. Okay. Malinaw po ito, di ba? Malinaw. Okay. Buhay ang Diyos. Tapos, ako ang kanyang anak. Okay. Yung identity po ito, identity. Kung sino tayo. Kung sino ako, identity. Ako ang isang lingkod ng Diyos. Kung nakilala po natin ang tunay na Diyos,
yung ating identity ay nagiging malinaw. Ako ang anak niya, ako ang lingkod niya. Kaya ang gagawin ko sa buhay, hindi po yung mga sariling kalooban. Ang kalooban ng Diyos ay ginagawa ko. Yun po yung mga prayer po ni Elias. Kaya verse 38, nang makagayon ang apoy ng Panginoon ay bumaksak at tinupok ang handok na sinusunog at kahoy, mga bato, alabok at dinilaan ang tubig na nasa hukay. Lahat, okay, ay dinilaan. Tapos, lahat po ng mga propeta ni Baal ay patay na dito. Namatay. Sino po yung tagumpay? Isa tagumpay. Laban sa 850 na bulaang propeta. Ito po yung power of truth. Kung nasa katotohanan ka, makapangyarihan ka. Dahil, ang dinadaanan mo ay tama. Narrow way, narrow gate. Okay? Kahit konti lang. Pero bakit tuloy-tuloy po tayo sa ating paglakas sa itong makipot na pintuhan at masikip na daan? Dahil alam natin ito ay totoo. Ito ay daan patungo sa buhay. Doon sa kabilang grupo, marami po sila, parang masaya po sila dahil maraming kasama, maluwak, malapad yung daan, pero hindi po nila alam kung saan po sila darating. Kaya tuloy-tuloy po sila sa kanilang nilalakaran. Yung power of truth. Yung Elias po ay nagpapakita po sa atin kung gaano kadakila po yung kapangyarihan ng katotohanan. Verse chapter 19 verse 1, isinalaysay ni Ahab kay Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano kanyang pinatay ng tabak ang lahat ng mga propeta. Verse 2, nang makagayon, nagpadala si Jezebel ng sugo kay Elias na nagsabi, gayon din ang gawin sa akin ng mga Diyos at higit pa kung hindi ko gagawin ang buhay mo na gaya ng buhay ng isa sa kanila bukas sa ganitong oras. So, ano pong ibig sabihin? Galit na galit si Jezebel, papatayin kita hanggang bukas ng ganitong oras. Galit na galit si Jezebel, yung asawa ng hari, nagsugo ng isang tao. Kung hindi ko gagawin ang buhay mo na gaya ng buhay ng isa sa kanila, isa sa mga propetang Baal, maraming propeta ko ay pinatay mo. Kung hindi ko gagawin yon sa inyo, so hindi ako buhay. Okay? So, dito po, si Elias, kaya siya ay natakot, bumangon siya at umalis upang iligtas ang kanyang buhay at dumating sa Beerseba na sakop ng Juda na iniwan ang kanyang lingkod doon. So, si Elias po, kahit matapang po siya sa kanyang ministry, pero sa katagalan po ng ganitong panahon, so lagi kinakatakutan po niya. So natatakot yung mga maraming mga tao, yung si Ahab, si Jezebel, yung mga propeta ni Baal, lagi laban sa kanya. Kaya dumating na po dito yung panahon na nanghina
si Elias nanghina. Parang pagod na siya. Pagod na siya sa ganitong mga sitwasyon. Ganito po yung maaari po ganito po yung mga question, yung tanong sa puso niya. Hanggang kailan ganito? Hanggang kailan? Maraming umuusik sa akin, yung persecution, yung galit nila sa akin, yung pag-uusik po nila sa akin, hanggang kailan? Hanggang kailan? Parang walang katapusan. So, verse 4 po, so uni siya ay nagdagpay ng isang araw patungo sa ilang at dumating at umupo sa ilalim ng isang punong kahoy. Siya ay humiling na siya ay mamatay na sana. Nagsabi, sapat na ngayon o Panginoon, kunin mo ang aking buhay sapagkat hindi ako mas mabuti kaysa aking mga ninuno. So ano po yung prayer ni Elias? So sana, so kunin ng Diyos yung buhay ko. Sana mamatay na ako. Sapat na. Enough na yung mga kahirapan ko sa buhay. So, minsan ganito po yung prayer po natin. Pag lubog na tayo sa mga problema, pag lubog na po tayo sa mga pagsubok, kahirapan, minsan ganito po yung mga prayer po natin. Sana kukunin ng Diyos yung buhay ko. Nanghina siya dito. Nanghina. Ganon din po yung Christian life natin. Kapag nanghina po tayo sa ating Christian living, normal po yan, normal. Normal. Kahit si Elias po, ay ganito po ang nangyari. After tagumpay. Di ba yung tagumpay po niya sa Bundok Carmel? So, amazing. Victory. After that, so dumating po yung ganitong time na nanghina siya, bumaksak po siya. Parang pagod na. Hanggang kailan? Ganitong mga pagsubok ko. Kaya kunin mo, Panginoon, ang buhay ko. Ayoko na, pagod na ako. Kaya dito po, anong ginawa ng Diyos? Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Kukunin kita? So dito po, ang Diyos po ay nang aliw sa kanya. So verse 5 and 6 po, siya ay naghiga at natulog sa ilalim ng punong kahoy na enebro. Labit siya ng isang anghel, sinabi sa kanya, bumangon ka at kumain. Siya ay tumingin, nasa kanyang ulunan ang isang munting tinapay na niluto sa nagbabangang bato at isang bangang tubig. Siya ay kumain, uminom at muling nahinga. So kailangan po yung pahinga dito. Burnout, minsan burnout po kayo, burnout. Sa daming mga trabaho, mga stress, okay? Kailangan po minsan yung pahinga. Pero yung ating pahinga po, kailan po nangyari sa atin yung pahinga? Okay. Yung uminom ka at kumain ka. Ito po yung mga personal fellowship po natin sa Diyos. Personal fellowship po natin sa Panginoon. Yung prayer, through prayer, tapos yung meditation sa words of God. Physically po, minsan, kailangan din po yung pahinga. Hindi po sinasabi ng Diyos dito, bumangon ka at balik. Anong ginagawa mo dito? Maraming trabaho. Gagawin mo sa Jerusalem, hindi po ganon. Sinabi po ng anghel, so gusto kong malaman sino po ang nagluto ng tinapay po ito. Anghel ba o may kusina ba? Sarap. Okay? Sarap ng niluto ng anghel.
Pahinga ka dito. Pahinga. Saglit, pahinga ka muna dito. Okay. Bago bumalik ka sa ministry o bago bumalik ka sa... Dapat may energy muna. Paglubat po, paano? Paglubat po tayo, paglubat na isang cellphone, paano gagamitin po yan? Paglubat na yung cellphone, anong gagawin po natin? Charging muna, charging. Paglubat na, bago maglubat, kaya araw-araw, kailangan po natin yung charging. Habang nagsa-charging, sana hindi gagamitin po yun. Mga charging na lang, charging. Yung pinaka-charging po natin ay, ano po yung charging? Mga sa ganitong mga fellowship, mga sermon listening or Bible reading. So, kahit nandyan pa rin po maraming mga trabaho o yung mga problema na nakakasakit. So, charging muna, charging. Para may energy po tayo, energy. Sa ganitong fellowship. Sa meditation, personal meditation ng words of God. Personal prayer. Kaya wag po natin hamakin yung charging time. Pag puro mga trabaho lang, pag ubos na po yung ating energy, okay? So, napakahalaga po yung charging. Okay? Charging. Yung tinapay po ito, the words of God ay tinapay, energy. Yung prayer po ay yung through fellowship sa Diyos, yun po yung mga, doon po, lumalakas po tayo. Verse 11 po. Kaya sinabi, tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harapan ng Panginoon, at Panginoon ay nagdaan at biniyak ang mga bundok ng isang malaki at malakas na hangin. At pinakputol-putol ang mga bato sa harapan ng Panginoon, unid ang Panginoon ay wala sa hangin. At napakatapos ng hangin ay isang lindol, unid ang Panginoon ay wala sa lindol. Pagkatapos ng lindol ay apoy, unid ang Panginoon ay wala sa apoy. Pagkatapos ng apoy ay isang manayat at munting tinik. So, may hangin, may lindol, may apoy. Doon po ba may Diyos? Wala. Ang Panginoon ay wala sa hangin, wala sa lindol, wala sa apoy. Pagkatapos ng lindol, Panginoon ay wala sa apoy. Pagkatapos ng apoy, isang banayat at munting tinik. Okay. Yung banayat at munting tinik, small voice. Small voice. Ito po yung narinig po ninyo sa prayer. Kailangan po natin yung quiet fellowship with God every day. Doon po marinig po ninyo ang small voice po ito. Patayin yung cellphone, okay? Mga ingay sa ating mga buhay. So, kailangan po natin yung mga meditation, fellowship sa Diyos. Okay? Marinig po natin yung small voice. Ganito ang gagawin mo, anak. Pag maingay, marinig po ba yung small voice? Pag maingay, marinig po ba natin yung small voice? Hindi. Kaya sinasabi ng Diyos sa atin, pag hinahanap po yung voice ng Diyos doon sa lindol, sa apoy, sa mga hangin, wala. Okay? Yung small voice po ay marinig po natin sa quiet fellowship with God. Okay? Quiet fellowship with God. Tapos, isa pang aliw po ng Diyos kay Elias, verse 18 po. Gayon may mag-iwan ako ng 7,000 sa Israel, lahat ng tuhot na hindi pa lumuhod kay Baal, at bawat bibig na hindi pa
humalik sa kanya. Okay? Sa buong Israel, si Elias lang pa ba ay hindi lumuhod kay Baal? O meron iba pa? May 7,000. Okay? Mag-iwan ako ng 7,000 sa Israel. 7,000 na hindi pa lumuhod kay Baal. Na hindi pa humalik kay Baal. Katulad mo, Elias, may 7,000 pa, hindi ikaw lamang. Akala mo, ikaw lang, kaya pagod ka. Okay? Pero may 7,000 na lingkod ko, propeta ko, katulad mo, magpalakas ka. Huwag mong isipin na ikaw lang. May 7,000 na kasama. Pag inisip mo, ako lang nag-isa, lalong nanghihina, ako lang nag-isa, bakit ako lang ganito? Bakit ako lang ganito? Yung ibang tao parang walang problema, masaya lang sila, pero ako lang ganito, inuusig, may problema, may pagsubok. Hindi po gano'n. Maraming mga ibang brothers, sisters ay dumadaan sa parehong pagsubok katulad mo. May sakit din po sila. May pagsubok din sila. May umuusik din po sa kanila. Hindi ikaw lang. Okay. Bakit hindi mo alam yung ibang mga kapatiran? Dahil hindi ka sumama sa fellowship, hindi mo alam. Pag sumama ka sa fellowship, pag sumama ka sa mga retreat, pag marinig mo yung mga testimony po nila, doon mo malalaman mo, ay marami pala, akala ko konti lang, pero marami pala na dumadaan sa ganitong mga pagsubok katulad ko. Okay. Nagtatagumpay po sila, marami pala. Akala ko konti. Pagdating po natin sa langit, makikita po natin sobrang daming mga anak ng Diyos. Okay. Doon po, magpupuri po sa Panginoon na malakas na boses. Tapos, alam po natin yung storya po ni Ahab na nagsisi po siya, chapter 21. Chapter 21, verse 25. So, chapter 21, verse 25. Walang gaya ni Ahab na nagbili ng kanyang sarili upang gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon na inudyukan ni Jezebel na kanyang asawa. Siya'y gumawa ng totoong karumar-dumar sa pagsunod sa mga Diyos-Diyusan tulad ng ginawa ng mga Amoreo na pinalayas ng Panginoon sa harapan ng mga anak ni Israel. Okay. So, verse 27 po, 27, basahin po natin, 3, 2, 1. Nang marinig ni Ahab ang mga salitang iyon, kanyang pinunit ang kanyang mga damit, nagsuot ng sako sa kanyang katawan, nag-ayuno, nahiga sa sako at nagpalakad-lakad na namamanglaw. Nagsisi po si Ahab. Ito po yung mahalaga. Mahalaga po yung ending. Okay, ending. Nakita po natin hanggang ngayon gaanong kasama po si Ahab. Mula nung naging hari po siya, pinatay po niya yung mga propeta ng Panginoon, sumamba siya sa mga Diyos-Diyusan, kaya lahat ng mga bayan ay sumunod sa kanya. Pero nung binigyan siya ng warning ng Diyos, ito po yung napakagandang bagay na nangyari sa kanya. Meron po siyang pusong nagsisi. Pinunid yung kanyang damit. Anong ibig sabihin? Pinunid yung kanyang damit. Yung mga magagandang damit, pinunit. Pinunit po niya yung kanyang puso.
pinunit sa harapan ng Diyos. Bumaksak po yung kanyang puso sa harapan ng Diyos. Nagsuot ng sako sa kanyang katawan. Nag-ayuno. Parang walang gana sa pagkain. Walang gana sa pagkain. Walang gana sa mga kaligayahan sa buhay. Magandang suot, magandang pagkain, masarap na pagkain, masarap na buhay. So walang gana. Nahiga sa sako, sakit. Naglakad na namamanglaw. Ito po yung puso ni Ahab. So, yung kaparusahan po ay hindi po dumating sa panahon po ni Ahab sa kanyang anak. Okay? Sa panahon po ng kanyang anak ay dumating po yung parusa ng Diyos. Verse 29, nakita mo ba kung paano si Ahab ay nagpakababa sa harap ko? Sapagkat siya ay nagpakababa sa harap ko, hindi ko dadalin ang kapahamakan sa kanyang mga araw, kundi dadalin ko ang kapahamakan sa kanyang sambahayan sa mga araw ng kanyang mga anak. Okay. Nagpakababa. Humble himself. Nagpakababa. Repentance. Kaya, last year, kahit ano mang nangyari sa inyo last year, bumagsak ka sa Christian life mo, okay lang, let it go. Ang mahalaga po ay magmula ngayon, this year, anong gagawin? Meron po tayong another chance, another year. Ito po yung pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa atin. Ay mahalaga po yung ending. Okay? Yung January 1, marami po tayong resolution. January 1, marami po tayong mga New Year's resolution. Maganda. Much better kaysa wala. Pero, ang mahalaga po ay December ending. Paano po tayo magtatapos sa December? Okay? Yung magandang resolution po natin, plano, ay sana tuloy-tuloy, continue. Yung commitment po natin, yung mga resolution, ay consistent, tuloy-tuloy. Araw-araw, step by step. Mga 10 step lang ay pagod, suko agad. Kung gano'n, wala pang mangyari. Kung bigyan po tayo ng ganitong puso, so, sige, gagawin ko ganito. Sana yung itong taon 2025, sana lumago ang faith ko sa harapan ng Diyos. Babangon muli ako sa harapan ng Diyos. Sana gagamitin ng Diyos yung mga buhay ko para sa Kanyang kalooban niya. Kung ganun po, sana tuloy-tuloy. Okay, tuloy-tuloy. Sa chapter 22, meron pong isa pa, si Micaiah. Okay. Elia, saka yung babaeng balo, si Obadias. Ito po, si Micaiah. Isa rin po siya sa propeta. Chapter 22, verse 1. Sa loob ng 3 taon ng Syria at ang Israel ay nagpatuloy na walang digmaan. Verse 3, sinabi ng hari ng Israel, Ahab po ito, sa kanyang mga lingkod. Alam ba ninyo na ang Lamot Gilead ay atin? Tayo ay tumatahimik at hindi natin ito inaagaw sa kamay ng hari ng Syria. Sinabi niya kay Jehoshaphat, sasama ka ba sa akin sa pagkikipaglaban sa Lamot Gilead? Sinabi ni Jehoshaphat sa hari ng Israel, ako ay para sa iyo, ang aking bayan ay parang ang inyong bayan.
ang aking mga kabayo ay parang inyong kabayo. Verse 5, sinabi ni Jehoshaphat sa hari ng Israel, sumangguni ka muna kung ano ang salita ng Panginoon. Okay? So, ganito po yung storya. Si Ahab po ay gusto niya sumama sa gera para kukunin po niya yung Ramoth Gilead. So, gusto niya mag-umpisa ng isang gera, yung pagkipaglaban sa Syria. Ang tanong po niya kay Jehoshaphat, sasama ka ba sa akin? Okay, sasama ka ba sa akin? Ito po yung usap sa pagitan ni Haring Ahab at Haring Jehoshaphat. Okay? Sasama ka ba sa akin? Ano po ang dapat sabihin ni Jehoshaphat? Hindi pwede. Hindi pwede. Ang pinakakasalanan po ni Jehoshaphat po, dapat hindi siya sumama doon sa ginawa ni Ahab. Pero nung naimbitahan po niya si Jehoshaphat, sasama ka ba sa akin? Sama ka. Ito po yung invitation po ng mga makamundong kaibigan. Sama ka dito, sama ka. Masaya dito. Sama ka. Dapat sabihin po natin, hindi pwede. No, hindi pwede. Bilang isang Kristiyano, hindi ko gagawin yan. Hindi pwede. Ayaw kong gawin yan. Dahil po sa kanyang fellowship kay Ahab, okay? Anong sinabi ni Jehoshaphat? Anong sinabi ni Jehoshaphat kay Ahab? Ako ay para sa iyo. Aking bayan ay inyong bayan. The same family. Magandang banding tayo, sasama ko sa iyo. Yun po yung kasalanan po ni Jehoshaphat. Dahil po sa itong alay, bumaksak po sila lahat. Okay. Pero isang mabuting bagay, sinabi ni Jehoshaphat, sumangguni muna tayo. Sumangguni muna tayo kung anong sabi ng Panginoon. Siyempre, yung sa kalooban po ng Diyos ay hindi po tuloy-tuloy sila sa pagkikipaglaban. Pero maraming mga bulaang propeta, verse 6 po, nang makagayon, tinipon ng hari ng Israel, Ahab, ang mga propeta, may 4 na rang lalaki, sinabi sa kanila, hahayo ba ako laban sa Ramoth Gilead upang makipaglaban o magpaparaya ako? Sinabi nila, umahon ka sapagkat ibibigay yon ng Panginoon sa kamay ng hari. Yung 400 na propeta ni Ahab, anong sinabi po nila? So, tuloy kayo. Umahon ka sapagkat ibibigay ng Diyos sa iyo yung Gilead Lamon. Tutulungan ka ng Diyos. Pero tama po? Totoo po ba yung sinabi nila? Hindi. Sinungaling po sila, sinungaling. Yung kanilang mga sinasabi ay hindi galing sa Diyos, galing sa sariling isip. Hindi nila alam kung ano ang kalooban ng Diyos. Basta yung message po ng bulang propeta, blessing ng blessing lagi, blessing. Okay. Kaya ano ang ginagawa mo, sana tutulungan ka ng Diyos. Ganun po ba yung blessing ng Diyos? Kahit ano mang ginagawa po natin, may blessing po ba ng Diyos? Hindi. Kung iyan ay kalooban niya, ay tutulong ng Diyos. Pero kung hindi po yan kalooban ng Diyos, may tulong po ng Diyos? Wala. Verse 7, uni sinabi ni Jehoshaphat, wala ba dito ibang propeta ng Panginoon upang makasangguni tayo sa kanya? Sinabi ng hari ng Israel kay Jehoshaphat, may isa pang lalaki na maaari nating sanggunian sa Panginoon, si Mikaya, na anak ni Imula. Ngunit, kinapupuutan ko siya sapagkat hindi siya nagpapahayag ng mabuti tungkol sa akin, kundi kasamaan. Ang sinabi ni Jehoshaphat, huwag magsalita ng gaya ng hari. Napansin po ni Jehoshaphat, yung mga sinasabi ng 400 na propeta ay parang sinungaling. Parang hindi totoo. Kaya nagtanong po si Jehoshaphat, wala ba tayo ibang propeta dito? Parang hindi totoo sila.
May duda ako sa kanyang sinasabi. Kasi po si Jehoshaphat po, may mga gising pa ng konti kaysa Ahab. May sense po siya, may sense. Kaya hinahanap pa ni Jehoshaphat, meron pa ba isang ibang propeta dito? Sabi ni Ahab, meron isang lalaki, pero ayaw ko sa kanya. Yung sinasabi niya sa akin, puro masama. Walang blessing sa akin, hindi katulad ng ibang mga propeta, 400. Kaya ayaw ko sa kanya. Anong pangalan niya? Mikaya. Isa lang. Katulad po ni Elias, Mikayas. Kaya sabi po ni Jehoshaphat, tanungin natin siya. Tanungin natin. Sumanggunit tayo sa kanya. Verse 13 po, ang sugo na humayo upang tawagin si Mikaya ay magsalita sa kanya. Ang lahat ng mga salita ng mga propeta ay kasiya-siya sa hari. Hayaan mo ang inyong salita ay maging gaya ng isa sa kanila. Ang magsalita ka ng kasiya-siya. Blessing. Magsabi ka ng blessing, kasiya-siya sa hari. Magandang pakinggan. Yun lang, sabihin mo. Huwag mong sabihin totoo. Kasiya-siya lang, pleasing. Okay. Verse 14 po, basahin po natin. 14, 3 to 1. Sinabi ni Mikaya, buhay ang Panginoon, kung ano ang sabihin ng Panginoon sa akin, yun ang aking sasabihin. Okay? Hindi kasiya-siya. Ayoko kasiya-siya sa mga tao. Okay? Ano po yung kasiya-siyang message sa mga tao? Okay? Blessing. Kahit anumang ginagawa mo, so sasamahan ka ng Diyos, tutulungan ka ng Diyos. Pero hindi po totoo yan. Dapat buksan po natin yung Biblia para malaman kung ano ang kalooban niya. Dapat doon po tayo sumunod. Sumanggunin muna sa katotohanan sa Biblia. Hindi po yung mga kasiya-siyang mensahe ng tao. Maraming tao po yung mga mahal po natin sa buhay na hindi pa ligtas. Patungo po sila sa kapahamakan. Kung hindi po sila ligtas, dahil hindi po sila ligtas, okay? Patungo po sila sa kapahamakan sa impyerno. Yun ang katotohanan. Kaya kung hindi po natin ipaalam sa kanila yung kanilang kapalaran, kung hindi ka ligtas, mapapahamak ka sa impyerno, dapat sabihin po natin sa kanila. Pero kasiya-siya po ba yun? Mapupunta ka sa impyerno, kasiya-siya? Hindi. Magagalit po sila sa inyong sinasabi. Okay. Bakit puro salvation, impyerno, kapahamakan, kamatayan? Bakit puro ganun yung mga sinasabi mo sa akin? Nagdadasal din ako sa Diyos. Naniniwala din ako sa Diyos. Ikaw lang baligtas. Bakit puro ganung mga sinasabi mo sa akin? Kung ganun po, yun po ang katotohanan. Mga kasiya-siyang message, yung pleasing, enjoy lang, enjoy sa buhay dito, magtagumpay dito sa buhay, mga mahabang buhay dito, mahabang buhay, kalakasan, malakas na katawan, mga tagumpay sa trabaho, kasiya-siya. Okay. Walang katotohanan po doon. Katulad po ni Mikayas. Ano mang sinasabi ng Diyos? Yun ang sasabihin ko sa kanya. Okay. Kaya, verse 24, may pag-uusig. Pagkatapos lumapis si Sedekias na anak ni Kanaana, sinampay si Mikaya. Sinabi, paano umalis ang Espiritu ng Panginoon mula sa akin upang magsalita sa iyo? Sinampay siya ng mga bulaang propeta. Inuusig po siya ng mga makamundong lahi.
Makalangin na lahi, makamundong lahi. Dalawa. Pagkikipagdigma po sa pagitan ng itong dalawang lahi. So, mula noon hanggang ngayon. Kaya dito sa chapter 22, si Ahab po ay namatay. Okay? Namatay. So, tingnan po natin yung maraming mga tao dito. Isipin po natin, sino po ay, tayo po, yung buhay po natin ay katulad po nino dito. Malapit po ba tayo kay Elias o Obadias o Mikayas o widow, yung babaeng balo? Babaeng balo, kahit konting hari na alangis lang, inuna po niya yung tao ng Diyos. Kaya na-experience po niya yung tulong ng Panginoon sa buhay niya. Sumigaw po si Elias sa buong bayan ng Israel, hanggang kailan? So, magpapatalon-talon kayo sa dalawang guro. Okay? Dalawang grupo. Dapat mag-choice ka ng isa. Okay? Maaari po tayo ay katulad po ng mga Israelita, yung bayan, na nagpapatalon-talon sa dalawang grupo. O si Ahab, si Jezebel, okay? Sila po yung kumakatawan ni Satanas, pagkilos ni Satanas. May pag-uusik. Okay? Minsan nanghina po tayo, katulad po ni Elias, pero may aliw po ng Diyos. Kaya ngayon po, sana sa pamamagitan ng storya po ni Ahab, so mag-isip po, magkaroon po tayo ng mga determination po sa ating puso. Sana magiging ganito yung buhay ko sa 2025. Okay? Let's pray together. Salamat po Panginoon sa inyong mensahe sa oras na ito patungkol sa buhay po ni Ahab, kung anong propeta, kung anong tao ng Diyos ay ginamit po ninyo sa panahon po ni Ahab. Nawa lahat po ng mga kapatiran ng Tanawan Church ay dumanas po ng tulong at gabay ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod. Maraming mga mahal po namin sa buhay na hindi pa ligtas ay naghintay po ng salita ng Ebanghelyo. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin dito upang makarating po sila sa tunay na kaligtasan. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.